Noong 2006, 5 koneksyon sa negosyo ang idineklara ni JC. Pero mula 2007 hanggang sa huling salin ni JC noong 2008, wala na siyang idineklarang negosyo o koneksyon sa anumang negosyo. Pero sa pagpapatuloy ng aming kwentuhan, siya na mismo nagsabi. I own a brick making factory. Brick making factory, it's called Lego Brick. Tapos meron tayong Water Plus, water refilling station. Tapos yung halos yun lang. Oo. Meron akong car wash pero concessionaire lang ako. Kumbaga I just provide labor sa isang maliit na car wash. 3 car wash boys lang. Dahil nga raw sa negosyo kung bakit lumobo na ngayon ang kanyang pagkakautang sa 4 na milyong piso. Pero hindi raw siya nahihiya. Nagbabayad naman daw kasi siya ng utang. Sinilip din namin ang mga record ng Securities and Exchange Commission o SEC. At lumabas na board member at stockholder din pala si JC ng Barbara's Food and Catering Services Incorporated mula 2005 hanggang 2009. Hindi niya ito idineklara sa kanyang 2006, 2007 at 2008 SALN. Isinama ako ni JC sa opisina ng isa sa kanyang mga negosyo. Dito, ibinida niya ang sining at pamamaraan ng brick making. Pinakamatibay ito, why? I'm sure. May mga pagkakahawi kung tutuusin ang kandidatura ni JC sa kanyang mga produkto. Una, hindi siya gaanong kilala. Kasi bihira yung nakaka-appreciate ng bricks sa Pilipinas. Wala siyang may pagmamalaking makinarya. Small time lang ang operasyon ng kanyang kampanya. Yung business ko is small business. Even micro pa nga eh. Pero kung ikukumpara sa ibang kandidato, siya raw ang tunay na alternatibo. Marami siyang pangako ng pagbabago. Pero bilang isang taong kabilang sa pinakamatunog na pangalan sa Olongapo, angka ng mga politikong matagal nang nakaupo sa pwesto, hindi kaya kainin niya ang kanyang mga salita? Baka sabihin ng makikinig sa atin, dinastiya nga, galing ka nga sa dinastiya, paano naman kami maniniwala na lalabanan mo isang dinastiya? Well, ginagawa ko yan sa pamamagitan ng pagsali ko sa 2010, no? Sa pagkapangulo. Maliban doon, ang gamot sa tuklaw ng ahas, ano yan? Ahas rin. Sa pagsampa niya sa ring ng mga sikat, mayayaman at makapangyarihan, marami pa rin ang napapaisip kung paano siya magwawagi sa laban. Konsehal John Carlos JC de los Reyes. Iboboto mo ba siya? Ako si Mark Salazar. Ito ang Election 2010 Vote Book. Alamin na po natin ang pinakamainit na entertainment news sa ating morning katsikahan na si Luan D. Good morning, Luan! Good morning, Igan. Jim Carrey at Jenny McCarthy split na. Inanunsyo yan mismo ng celebrity couple sa Twitter at tumagal din daw po ng 5 taon ang relasyon ng dalawa. At ayon sa tweet ni Jim, he wishes her former girlfriend the very best. At kay Jenny naman, sinabing, she'll always keep Jim as a leading man in her heart. How sweet. Wala naman daw sama ng loob ang dalawa sa isa't isa at maayos ang kanilang paghihiwalay. Pero hindi na nila ibinunyag kung ano man ang dahilan ng kanilang breakup. Dethroned, binibining Pilipinas Universe Venus Ra touched sa mainit na pagsalubong sa kanya ng mga kapwa Bicolano sa Naga City. Halos maiyak ang beauty queen sa pagbisita niya sa tinaguriang Heart of Bicol. Full support daw ang mga Bicolano kay Venus sa pagnanais niyang ipaglaban ang kanyang corona. Sinimula na rin ang signature campaign bilang petisyon para naman po maibalik ng dalaga ang kanyang titulo. At labis-labis ang pasasalamat ni Venus sa suporta ng kanyang mga kababayan. Lea Salonga, ano kaya ang reaksyon sa pag-out ni Ricky Martin? Abangan niyo yan mamaya dito lang sa Unang Chika. Balik tayo kay Igan. Salamat, Luan. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagbahagi ng mga US Cooper sa ating pagbabalita tulad ng karambola ng sasakyan sa Matanao, Davao del Sur. Ipinadala po yan ni US Cooper John Rupert Viduya. Sa
Samantala, narito naman ang grass fire sa Dasmariñas, Cavite na dulot daw ng matinding init ng panahon. Nakunan yan ni US Cooper Christine Reyes. Mga igan, pwede pa rin kayo magpadala ng U-Scoop ang mga video o litrato ng mahalagang balita. Mag-log on sa www.uscoop.tv. Para magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space message, space ang inyong pangalan at address at padala sa 4627. At ang hirit namin mamaya, Kidapawan City. Sinailalim na sa state of calamity dahil sa El Nino. At ang matagumpay na pagpapalipad ng solar plane sa Switzerland. Balikan naman natin si Drew at Pecto sa Pasay City. Pagbilang. Ikot lang po, tuloy-tuloy. Alright, good morning mga kapuso. Nagbabalik tayo ngayon dito sa SM Mall of Asia Grounds. Usapang ATV or all-terrain vehicle pa rin tayo dito at kasama pa rin natin si Mike Nacua aka Pecto. Good morning! Good morning po sa inyong lahat. At good morning. Matagal ka naman nag-ATV, bro? Actually, it's my second time. Nasubukan ko to. Una, sa Boracay. Okay. Oh, Enjoy! so, enjoy. Kasi maganda yung ATV. Okay, sige, para mag-enjoy ka muna dyan. Kita tayo mamaya. At meron lang akong kakausaping technical manager para malaman natin. Yun! Okay, see you later, bro. Una ka na. Now, kaya kasama natin ngayon si Mr. Randy Nation, technical manager ng G1 ATV Motors. Good morning, sir. Good morning. Okay, sir, pag-usapan po natin yung mga iba't ibang klase ng ATV. Okay, so let's start from here. Okay, mukhang medyo bare siya na ATV at medyo maliit siya, no? Actually, kami lang yung meron nito. Okay. Kung tawagin namin siya, junior buggy. Junior buggy. So, 50cc lang. 50cc lang siya, maximum speed. Ito kasi, yung engine nito, iba ron sa usual na 50cc. So, tumatakbo ng 70, 60. 70-60s. Okay, so ginagamit to usually? Off-road din? Off-road, pwede rin pang on-road, subdivision. Okay. Now, puntahan naman natin tong maliliit na ATV. Okay, sir. Okay, itong aming bestseller 50cc namin. Yes. So kasi ito pag sila all terrain pwede siya sa off-road, Pwede sa kalye. on-road. Pero most of the time ginagamit nila talaga yan sa